Ano mas importante para mag-grow ka sa fitness, okay? Para sa akin, ang pinaka-importante para mag-grow ka sa fitness is syempre, consistency. Okay? Baliwala kasi yung ano for example, karaniwan kasing mali ng mga tao at kahit ako, aminado ako na unang mali ko is nag invest agad ako or hindi naman masama mag-invest sa mga supplements katulad ng mga whey protein, creatine, okay, ganun di ba? So mostly, okay, nung nagsisimula pa lang ako sa fitness, yun din yung mali ko Bumili ako ng whey protein and creatine. Okay, wag niyong, paalala ko lang hindi masama bumili ng creatine at whey protein pag beginners ka, okay? Ang naging mali lang kasi ng karaniwang tao, bili sila ng bili ng ganun, pero yung consistency nila, hindi pa nila nabibuild, okay? Para sa akin kung gusto mo mag-grow sa fitness, kailangan ng una mong i-build is yung consistency mo. Okay, kasi whey protein, creatine, baliwala lahat yan kung hindi ka nag-workout, kung hindi ka consistent sa workout mo, okay? Kasi naalala ko dati mali ng brother ko nung unang pag-workout ko, unang taon namin. Yung syempre bumili ko whey protein and creatine. Sobrang saya namin, excited kami mag-workout. Mga unang week, consistent kami, araw-araw kami nag-workout. And after 2 weeks or 3 weeks yata yon, ang dami na namin naging reason. So, pag hindi namin nag-workout, hindi namin tinitake yung whey protein, hindi namin tinitake yung creatine. Okay? Ang creatine kailangan mo i-take yun araw-araw di ba? Kami, lack of knowledge kami, so hindi kami consistent, okay? Kung trip lang namin mag-workout, so mag-workout lang kami. So kung gusto mo mag-grow sa fitness or gusto mong ma-achieve or gusto mong maging healthy, syempre kailangan mo consistency. Kahit sa mga bagay kahit sa bagay kailangan mo ng consistency. Kasi pag walang consistency, walang result. Tandaan yung mga pare, okay? Sa fitness, kailangan mo lang namang gawin kahit ayaw mo Kahit pagod ka, kahit hindi mo feel na mag-workout ka pa rin. Pero, syempre, kung may lagnat ka naman o may sakit ka, syempre, wag mo dapat pilitin. Okay? Kasi the more na pinili mo yun, the more mas tatagal yung progress mo kasi mabibinat ka. Alam mo yun? Lalo tumagal yung fitness journey mo, di ba? Highly recommended pag may lagnat ka or masama pakiramdam mo, yun lang yung mga pwede mong gawing reason para hindi ka makapag-workout, okay? Pag may lagnat ka lang talaga. Pero if ever na wala naman, edi mag-workout ka, tuloy mo yung workout mo. Sobrang importante na consistency. Isa sa mga naging dahilan bakit nawala yung pagiging overthink ko. Kasi dati, sobrang overthinker ko. Na kahit isang maliit na bagay na pagkakamali, ino-overthink ko buong linggo. Ganon kalala yung overthinker ko dati, pag-overthink ko. Siyempre, ako gusto ko mag-level up yung buhay ko. Gusto kong maging best version na sarili ko. And alam ko sa sarili ko na dapat, kung gusto kong maging best version na sarili ko, dapat hindi ako overthinker. Dapat lagi akong positive thinker. Kaya ginawa ko, nag-meditate ako. Sobrang halaga ng meditate mga pare. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang sa journey mo, na ang meditate kasi is a good start mga pare para mag-improve yung buhay mo or para malaman or para maging clear yung utak mo. Kaya highly recommended na i-try mo yung meditation lalo na kung ikaw ay isang overthinker.